Isinusulong ng Department of Science and Technology, DOST, ang hydrogen bilang isang mataas ang potensyal na alternatibong enerhiya sa Pilipinas at layunin nito na bawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na petrolyo at tugunan ang lumalaking pangangailangan sa malinis na energy. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinapalawak ng Department of Science and Technology, DOST, ang hydrogen bilang isang mataas ang potensyal na alternatibong energy sa Pilipinas upang matugunan ang kakulangan sa kuryente, mabawasan ang pagdepende sa imported na langis, at makamit ang net zero emissions sa 2050. Nakatuklas ng natural o white hydrogen sa Zambales, San Antonio, na may mataas na kalidad. Ang likas na hydrogen na ito ay nagmumula sa mga bato, ophiolite, kapag nadadaan ng tubig, na nagiging sanhi ng oxidation at paglabas ng hydrogen gas. Ayon sa pag-aaral ng DOST-PNRI, ang natural hydrogen ship sa Zambales ay kayang mag-generate ng 12,861 hanggang 15,185 megawatt-hour kada taon, na kayang matugunan ang hanggang 42% ng pangangailangan sa kuryente ng San Antonio. Ang DOST Industrial Technology Development Institute, ITDI, ay bumubuo ng fuel cell technology na nagko-convert ng hydrogen mula sa tubig upang maging kuryente. Ang teknolohiyang ito ay nakikitang game changer para sa transportasyon at supply ng kuryente. Nakikipagtulungan ng DOST sa Department of Energy, DOE, upang magtayo ng laboratorio para sa pananaliksik sa hydrogen batteries na magagamit sa mga sasakyan at iba pang kagamitan. Layunin ng teknolohiyang ito na magbigay ng malinis na energy para sa mga sasakyan, tulad ng mga e-trikes at bus, at maghatid ng kuryente sa mga liblib o off-grid na komunidad. Ang pagsisikap na ito ay bahagi ng mas malawak na hydrogen and fusion energy roadmap ng bansa upang ilipat ang energy patungo sa mas malinis at renewable na sources. Samantala, binuksan ng Isla Group, kumpanya sa likod ng Solane LPG, ang kanilang pinakamalaki at pinaka-advanced na Isla Import Terminals Incorporated, IITI, sa Barangay Libho, Batangas City. Ang 6 na hektaryang pasilidad ay may 25,000 metric ton storage capacity upang siguruhin ang matatag na supply ng LPG para sa mahigit 2 milyong kabahayan at industriya sa bansa. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa energy ng Pilipinas sa pamamagitan ng mas malaking kapasidad sa pag-import ng propane at butane. Moderno ang pasilidad na may mounted tanks para sa kaligtasan, at digitalized na operasyon mula sa pagtanggap ng produkto hanggang sa pagkarga sa mga truck. Binuo ito kasama ang mga internasyonal na kasosyo tulad ng ITOCHU Corporation at Magsaysay Shipping and Logistics. Inaasahang magpapababa ng presyo at magpapahusay ng distribusyon ng LPG sa buong bansa. Samantala, ang Pentagon, ang headquarters ng Department of Defense ng Amerika, ay nagpaplano na magtayo ng isang bagong Defense Fuel Support Point, DFSP, o imbakan ng langis sa Mindanao sa taong 2028. Inaasahang makakapag-imbak ito ng hanggang 41 milyong galon ng gasolina at mga lubricant na katakdang magsimula ang operasyon sa 2028 hanggang 2031. Bahagi ito ng mas malawak na network ng US refueling hub sa Western Pacific, kasama ang mga sites sa Australia at Papua New Guinea. Gagamitin ang imbakan para sa mga barkong pandigma at aircraft ng Amerika para sa kanilang operasyon sa rehiyon.
Layunin nitong magkaroon ng alternatibong refueling point na malayo sa mga ports ng Maynila at Subic na direktang nakaharap sa South China Sea, bilang proteksyon sa posibleng tensyon sa rehiyon. Samantala, ang pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant (BNPP) sa halagang tinatayang $1 hanggang $2.3 billion ay itinuturing na mas maaasahang solusyon para sa baseload power, 620 megawatts, kumpara sa mga renewable energy na nangangailangan ng mahal na battery storage. Bagamat may alalahanin sa kaligtasan at lokasyon, ang nuclear ay nakikita bilang solusyon sa mataas na presyo ng kuryente at kawalan ng energy. Ang nuclear ay nagbibigay ng tuloy-tuloy at matatag na kuryente, 70% dagdag capacity factor, hindi tulad ng solar at wind na pabago-bago, intermittent. Ang rehabilitation na $1 billion ay nakikita bilang mas mura kumpara sa kabuuang gastos ng pagbuo ng mga bagong renewable power plants kasama ang kailangang baterya para sa mahabang panahon. Ang paggamit ng nuclear ay makakabawas sa dependence ng bansa sa imported na coal na nagpapataas ng presyo ng kuryente. Ang 40 taong pagkakabakante ay nagdududa sa integridad ng mga kagamitan nito. Ang mga kritiko ay naniniwala na ang parehong halaga ng pamumuhunan ay mas makabubuti kung ay lalaan sa mas mabilis at mas ligtas na mga proyekto ng renewable energy. Ang isyong ito ay patuloy na pinagdedebatehan, kung saan tinitimbang ng gobyerno ang pangangailangan para sa murang kuryente laban sa mga panganib sa kapaligiran at kaligtasan. Inanunsyo ng Meralco ang dagdag singil na nasa 0.5335 pesos per kilowatt-hour ngayong April 2026, na nagdala sa kabuuang singil sa 14.3496 pesos per kilowatt-hour para sa mga tipikal na sambahayan. Ang ulat ay nagpapahiwatig na maaaring umabot sa 2 piso hanggang 4 na piso ang itaas sa bawat kilowatt-hour dahil sa pagtaas ng generation at transmission charges. Dahil sa matinding init ng panahon, dry season, summer, tumaas ang demand sa kuryente, na nag-udyok sa mga red alert sa Luzon grid.